Sa mga di pa nakakaalam, ang Philippine Coast Guard ay nagpapatupad ng tinatawag nilang strategic deployment ng kanilang mga sasakyang pandagat sa paligid ng Scarborough Shoal. Ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Terilla ay ibinunyag nitong Martes sa isang panayam sa mga media na nagsimula ang pagbigay ng matapang na utos sa paggawa ng strategy upang labanan ang cabotage tactics na ginagamit ng China Coast Guard laban sa mga barkong nagnanais na pasukin ang Scarborough Shoal. Ang pagbabago ng utos na ito sa kanila ay nagsimula nang dumating ang Administrasyong Marcos na nag-utos na gumawa ng stratehiya upang malapitang mapasok muli ang Scarborough Shoal at sa kahit anong paraan, piliting mananatili ang ating barko o mga barko roon. Sa ngayon, bunga ng kanilang pakikipagpatintero, at sa husay at talento ng mga commander sa pagmaniobra ng barko, ay nagtagumpay ang Philippine Coast Guard, na makapag-angkla na ng mga barko, bagamat nasa mga 300 metro pa lang, mula sa shoal. Nangako si Terilla, na magpapatuloy ang kanilang pagsisikap, na mapasok at makapag-angkla pa, palapit pa sa mismong shoal. Dagdag pa niya, simula nang umupo si Marcos, ay gumagawa na ng mga stratehiya ang Philippine Coast Guard, upang makuha at makontrol ulit ang Scarborough, lalo na ang mismong lagoon nito, kung noon, ang utos sa kanila ng presidente ay huwag gumawa ng hakbang na ikagagalit ng China, ngayon sa bagong administrasyon, ay huwag matakot at huwag hayaang magtagumpay ang China. Sa napakaraming buwan, nagawa naming i-calibrate ang aming deployment, hanggang sa nagawa na nating makapag-angkla na, sa layong 300 metro na lang mula sa shoal. Ayon kay Terilla, sinisiguro ng Coast Guard, na mananatili sila sa shoal hanggang sa susunod pang mga araw, anuman ang mangyari. Matapos ang 2012 standoff sa pagitan ng Manila at China Coast Guards, binantayan na ng China ang lagoon ng shoal, at pinagbawalan ang mga barkong Pilipino at mga bangkang pangisda na pumasok sa lugar, paggunita ng opisyal ng Philippine Coast Guard. Napansin din ng Coast Guard na 4 na Chinese Coast Guard vessels ang karaniwang nakaistasyon sa lugar. Mapapanatili kaya ng Coast Guard ang istasyon nito doon. Posible ito, ayon kay Terilla, ngunit marahil hindi sa mahabang panahon. Maaaring hindi ito mapanatili ng ganoon katagal, sa loob ng 3 linggo o 1 buwan, dahil ang 4 na sasakyang pandagat na ito, ay maaaring manatili doon mula 3 linggo hanggang 5 linggo hanggang sa susunod na pag-ikot ng isa pang barko ng Chinese Coast Guard, sabi niya. Ang mga revelasyon na ito ng ating Coast Guard, ay nagpapakita, na matapang ang ating mga tagapagtanggol, tanging utos at kagamitan lamang ang kulang sa kanila. Upang mapanatili ng ating Coast Guard ang pagbabantay sa Scarborough Shoal sa buong taon 24 oras, ay kailangan nila ng at least 9 na malalaking mga barko, and 3 ang magbabantay, habang 3 ang standby para sa rotation, at 3 ang nakalaan para sa maintenance. Ito ay para sa Scarborough Shoal lamang, napakalaking pera ang kailangan upang magkaroon ng Coast Guard ng mga ito, at kailangan nila ito ngayon din. Katotohanan, merong napakagandang solusyon para dito. Nitong mga nakaraang araw, ay binuhay itong magandang mungkahi noon para sa ating Coast Guard, upang agad na madagdagan ng mga maaasahang barko ang kanilang hanay, mga barkong kayang makipagbardagulan sa mga barko ng China, na naghahari ngayon sa Scarborough Shoal. Ang pagbili ng mga second-hand na oil at gas offshore platform support vessels, ay ang siyang pinakamura, pinakamabilis, pinakamagandang platform na pwedeng gamitin ng ating Coast Guard, upang mapanatili nito ang presensya sa Scarborough Shoal, at upang lumaban sa mga barko ng China, kung gusto nila ng banggaan. Ang mga barkong ito, ay may napakatibay na steel hull, dahil dinisenyo ito na magkarga ng mga heavy equipments, na ginagamit sa pag-drill ng mga langis sa ilalim ng karagatan. Ito ay may malawak na espasyo na kayang magimbak ng kailangang kagamitan. Kaya nitong mananatili sa karagatan sa mahabang panahon, dahil sinadya itong ginawa,
upang suportahan ang mga construction sa mga oil and gas rigs na tumatagal ng maraming buwan. Isang napakalaking kahangalan ng China kung gagamitin nila ang pananakot ng pagbangga ng barko tulad ng ginagawa nila sa mga Coast Guard vessel ng Vietnam. Ikatutuwa ng ating Coast Guard kung sila mismo ang babangga dito, at lalong matutuwa ang ating Coast Guard kung pahintulutan sila ng gobyerno na bumangga sa mga barko ng China. Magiging bangungot ito ng China kapag mangyari. Napakagandang barko kung gusto ng ating Coast Guard o ng ating BFAR na magkaroon ng presensya 24 oras sa buong taon sa Scarborough Shoal, upang mabatayan at maaalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng ating mga mangingisda na naghahanap buhay roon. Ang paghanap ng mga ganitong barko ay hindi mahirap, dahil napakaraming mga retired na nga ganitong barko sa buong mundo na naghihintay lang na mayroong bibili. Kung kakulangan ng pondo ang problema, ang mga barkong ito ay di hamak na napakamura kumpara kung bibili ka ng mga second-hand na offshore patrol vessels. Merong nagsasabi na hindi ito maaring gawin ng ating bansa, dahil bawal umano sa ating batas ang bumili ng second-hand. Ang totoo, ay tanging si Duterte lamang ang gumawa ng executive order na ito, na nagbabawal sa mga ahensya ng gobyerno, na bumili ng mga segunda-manong mga kagamitan. Sa katunayan, sa Administrasyong Arroyo at Aquino, ay maraming mga second-hand na kagamitan ang binili, na nangangahulugang sang-ayon ito sa ating batas. Ang isang executive order ng isang presidente, ay maaring ipawalang bisa ng susunod na presidente, kaya kung gusto ni Marcos ngayon, ay maaari nang bumili ang ating Coast Guard ng mga nasabing mga barko. Bagamat kailangan din na i-modify at dagdagan ang mga navigation and communication equipments, pati na ang paglagay ng mga armaments ng mga barkong ito para sa maayos at epektibong mga misyon ng Coast Guard, ngunit hindi ito gagastos ng ganun kalaking halaga, na kayang-kaya naman ng ating gobyerno. Bagamat katotohanan kahit mapanatili ng ating Coast Guard ang presensya nila sa Scarborough Shoal, inaasahan ding hindi rin aalis ang China roon. Tulad ng matagal na nating sinasabi, ang sigalot na ito ng China at Pilipinas, at tatagal pa ng napakaraming mga taon o di kaya ay henerasyon, bago ito tuluyang malutas. Kaya naman, napaka-importanting masasabayan ng ating gobyerno ang mga ginagawa ng China doon, upang maipakitang kung inaangkin nilang sa kanila yun, di rin natin binibitawang sa mata ng internasyonal na batas, atin ng Scarborough Shoal.